Mayroon tayong mga kapatid na hindi na natin sabihin. Ministered by the Holy Spirit. Usually, meron siyang tinatala sa kanyang kalooban, not necessarily the person's own conscience, but many times, nasa kalooban niya ay karamihan. Just like what Hannah was doing kanina, she was interceding for all the youth. So palakpakan natin ang Panginoon. Kung mararamdaman lang natin ang puso ng ating Panginoon, malalaman natin yung kalungkutan niya sa mga iba-ibang sitwasyon na nangyayari sa ating buhay bilang Christian, in our personal lives. Of course, the Holy Spirit is very involved in our spiritual lives. Kaya, some of you, I believe, ay nakaranas na gano'n, naramdaman mo yung sakit ng kalooban ng Panginoon. I believe that is what Hannah was experiencing kanina. And, purihin natin ng Panginoon. And tonight, sige mo lang pala, isip mo, huwag kayo man yan. Huwag na sa palagpak. Okay. Tonight, nag-uusap tayo isang issue that is very important na nangyari sa atin lahat. Isang issue ko yung guilt. The wall of guilt. How could we turn down or how do we demolish the wall of guilt? Kapag tayo mayroong guilty conscience, ay walang taong tuwa that he or she is feeling guilty. Sino rin yung nakakamaramdaman ng guilty ka ay natatawa ka? Tuwan-tuwa ka ba? Guilty? Hindi. Nagkamali na sila din eh. Of course, many times, ang mga pastors natin, of course, nakakaramdam kami ng ganyan guilt. Maraming sa classic guilt, ngayon pag-uusapan natin. Pag nakakaramdam kami ng guilt, masyakan mo kami yan kung nakakaramdam ng guilt, hindi maganda yung pakiramdam mo. Hindi ka mapakalain, hindi ka matutong, hindi mo alam kung anong gagawin mo. Nagugulubihan ka, nagugulan ang isip mo. Sometimes, you just decide to take a walk. Magkakaroon mo ng lakad para mamaya mawala yung nararamdaman mo hindi maganda about that, brought about by that guilt inside of you. And hindi lahat ng guilt ay tunay. Mayroong guilt na dinalo yung feeling niya, pero totoo wala na lang dapat dahil meron mo yung ganong sitwasyon. Pero may isang karakter sa Bible na tama na magdala ng feeling of guilt sa kanyang puso. At makikita natin yan sa Matthew 27:1-5. Kung gagamit ang ating finger. Basahin po natin ang sabi niya, I have sinned, he said, for I have portrayed innocent blood. Sabi ni Judas, sabi naman ng mga pare sa kanya, what is that to us? They replied, that's your responsibility. So Judas threw the money into the temple and left. And he went away and hanged himself. Matapos na hindi tumarin ng mga mismong Hudyo o yung mga kababayan na ang Panginoong Kristo sa laman na hindi nila sasaktan si Jesus. Nakita ni Judas na pinagugulpihan ang Panginoon, pinagbuhat ng krus, sinundan ng koronang tinik. Nung makita niya yun, nagkaroon si Judas ng guilty feeling. At ang nangyari sa kanya, yung pera na pinagdamasahan niya siguro, may plano siya para ibili ng mga bagay, yung pera na napakahalaga sa kanya because he was the treasurer of the group. Tinapon niya yun. And then he hanged himself. Napakahirap ng feeling na nadama ni Judas. And in some events in our lives, nangyayari ito. Paiba-iba nga ng sitwasyon. I would like to share with you this evening yung pitong uri ng guilt na nasa paligid natin na nangyayari sa atin.
Number 7, guilt number 3. Kanina, doon sa session natin ng purity, meron sa mga lalaki, sometimes they think they have already committed sin of the flesh in their mind and in their heart, pero hindi dinadala sila ng guilty feeling. No, sa mga pastor, siguro, very common ito, may lumalapit ng mga binalito kasi mga lalaki, very sensitive sa nakikita. Nagpo-profess na kasala ako because of this and because of that, only to find out later na yung guilt na yun hindi pala niya dapat dalhin. So, number 1, na guilt, the very common is the guilt for something you did. Talagang ginawa mo. Katulad ng si Judas. Alam natin niya siya ang nagkakarobelos. So, he's sharing with him this guilt feeling. Karoon siya ng remorse hanggang siya ay nagbigti. Ito yung mga very common na guilty feeling na nararamdaman natin. Sabi nga sa verse, sa susunod na verse, Matthew 27:3, when Judas, who had betrayed him so that Jesus was condemned, he was seized with remorse and returned the 30 pieces of silver to the chief priest and the elders. Sa pagpatuloy ng verse, ang sabi pa ay ganito, sabi ni Judas, I have sinned, he said, for I have betrayed innocent blood. Sabi nga naman parang what is that was? Problema mo yan. Basta nagigyan ka namin ng 30 pieces of silver. So Judas threw the money to the temple and left, and then he hanged himself. Ito yung very common na guilty feeling na nararamdaman natin. Ilan sa atin nararanas ng ganitong guilty feeling? Be honest. Di ba? Yung kasasampal mo lang sa pati mo, nararamdaman mo, nagkamali. May ginawa kang mali and you feel so bad about it. And that's why marami, even young people, kapag nakakaramdam ng ganitong feeling na nag-iinom, the drugs, nag-happy-happy, dahil hindi na makatulog, dahil sa guilty feeling na dinadala niya because of something that the person really did. Kung ikaw ay meron talagang ginawa na mali, dapat na mag-guilty ka. Amen? Ginamit ko natin mo. Baka guilty siya of something. Lahat naman tayo Every now and then, meron tayo mga ginagawang bagay and we feel na mali and we feel guilty about it. So, tama lang yun. Pangalawang guilt ay yung guilt for something you didn't do but want to do. Nagigilty ka dahil sa isang bagay na hindi mo ginawa, pero gusto mong gawin. Paano nangyayari yun? Kaya usapan natin ng mga boys ito. Ito po yung sinasabi sa Badal na Kasulatan tungkol sa committing adultery in the heart. Hindi mo nagawa, pero gusto mong gawin. And so you will feel guilty about it. And the word says this. Ang sabi, you have heard that it was said, you shall not commit adultery, but I tell you that anyone who looks at a woman lustfully has already committed adultery with her in his heart. Ito, legal na guilty feeling. Ano sinasabi ng Bible? Kahit hindi mo ginawa, pero nagnasa ang masama sa isipan mo, nagkasala ka na. So you have the right to be guilty. Kaya ang problema na ito, lugi ka. Hindi mo naman ginawa. Nagkasala ka pa. Siguro, nagtidevotion ka. Pinuksan mo ang book of Matthew at yan ang binigay sa editor that morning. And then kahapon na. Boys, umamit tayo, di ba? May nakita kang babae sa kubang. Nandito na sa labinan, tinitignan mo pa. Di ba? Yung mga ganon. Well, bakit pa natin pinag-usapan ang guilt? Kasi itong guilt, it's like a wall na kailangan mong i-demolish because it does something to us that is not good. Pagka meron
ginagawa. Di ba? Hindi ka makadaan sa harap ng pinto ng kapitbahay mo. Kasi meron kang ginawa. Hindi ka makaharap sa kanya. And so, ang gagawin mo, imbis na dito ka lang sa pasilya, dadaan ka sa kabilang kanto para malamasan mo. Napakahirap ng buhay. Lumiliit ang mundo pag meron tayong guilty feeling. Wala tayong kakahilingan. Wala tayong mapayaman. Hindi na alam kung ano ang mangyayari. Marami tayong kinakatakutan because of the guilty feeling. Ito yung mga personal guilty feelings na pinag-uusapan natin dito. And this kind of guilt of something you didn't do but you want to is also a legal kind of guilt. Dapat lamang. You should feel guilty about it. Siguro mamaya mag-usapan na paano natin hindi yung mga guilty feeling na ganito. And the third thing is the kind of guilt that we call guilt for something you think you did. Kanina, guilt for something you did not do but want to. Isang guilt feeling na hindi mo naman ginawa pero gusto mong gawin. Ito naman, may guilt feeling ka dahil sa isang bagay na hindi mo ginawa. Kung minsan, akala mo may ginawa kang mali, pero wala naman, but you are experiencing the same guilt as if meron ginawa kung meron kang inisip na masama. Ilan dito ang naranasan mong magkaroon ng guilty feeling, hindi ka nakagawa ng assignment mo, hindi ka nakapasok. Ayaw mo muna sa church. Kasi guilty ako kay sister. Guilty ako sa aking cell leader. Isang taon lang naman ako may pangalan ng cell leader. Magkano ka sa akin yung cell leader? And so, hindi ka makamove on, hindi ka makapag-operate normally. Malungkot ka. Marami nang nalasahan ito. At marami ang papahama. For example, yung nagpapapatay na gaya ng Judas. Atas natin ang konti, yung mga nalilihan because of something that they are carrying on their shoulders. Disastrous and guilty feeling. That's why we have to deal with it, we have to expose it, and finally, hopefully, prayerfully, this night, we will be able to deal with the guilt that we still have in our hearts. Kaya mamaya, let's open up our hearts to God. Hindi naman kailangan sabihin mo sa katabi mo. Alisin na natin yan, i-unload na natin itong guilt na meron tayo sa ating puso. Meron isang klaseng guilt na nararamdaman ng isang tao. Sino dito ang pag naakit mo ng pulubi, hindi mo mabigyan, wala kang pera, awang-awa ka and you feel so bad. Naranasan na natin yan, di ba? Nakita niyo ba yung lumabas sa TV na pinigyo sa TV na bata na hindi siya naglalakad on his two legs, naglalakad siya, ang gamit niya, yung sipo niya, tsaka yung puno niya, na in-fair ng mga missionary na ipagamot. Sabi ng nanay, mas malaki ang kita namin kapag ganyan siya. I believe those missionaries felt this kind of guilty that I am about to share with you. Guilty feeling that I am about to share with you. Ito yung guilt that you didn't do enough to help someone. Sino ito ang hinihiraman ng pera, hinihiraman ng puro gusto nang ibigay mo na? Di ba? Lalo mga binata, mga dalaga, madali yan kami. Pag may mga asawa na yan, hindi na madali yan. Kasi magka-conference mo na si Mr. and Mrs. At saka yung head of family will take care of. At ito rin ay madalas ng complex ng mga pastor, ng mga leaders. Yung guilty ka dahil hindi ka nakatulong doon sa tao. Halimbawa, isang sample niyan ay not being able to help others with all their needs. Sino sa inyo nakaranas ng gano'n? May kapitbahay ka, may pagkala ka, hindi ka mag-aral, gusto mong matulungan, hindi
hindi mo naman kayang tulungan. And you feel so bad about yourself. Ang mga pastor, very prone dito. Alam niyo ba na ang mga pastor, gusto natin hingin ng tulong, bibigyan ng tulong. Ang problema naman, kahit si Bill Gates, hindi niya kaya gawin yun. Lalo na yung pastor na sabihin natin, katamtaman ng pera, may pamilya pa. Hindi kaya gawin yun. Pero mahirap dalhin yung gano'n. Minsan, I think it's si Pastor Tito ang nagturo sa akin ito. Kasi ako nakakaranas din yung ganyan. Ilang beses na po ako naloko ng mga manluloko dahil doon sa gusto ko silang tulungan. Yung umiiyak siya, sa kanya yan, may hawak-hawak ng resibo, may hawak-hawak ng papeles galing sa PGH. Uoperahan na yung anak niya, ulang na lang siya ng 2 minuto, umanawagan na sa kanya. You felt that guilty mo na, hindi mo tutulungan ito, may pera naman ako, bakit hindi mo sa kanya ibigay? May ebidensya pa. Nasubigayan mo na mga pastor. Siguro doon sa mga nangyayari yun. Siguro nakapag-uwi siya ng 2,000 months. And then after 2 years, tumawag sa akin, I think it's Brother Edgar. Sabi niya, Pastor Mike, may prayer meeting sa Makati na dito ako nasa Manila isang taytay. Meron pa ba dito prayer meeting? Inibisa kami sa mesa. Kailangan daw ng anak niya, meron ng gano'n. Kasi actually, ganyan diba, ginawa niya, pumasok na niya doon sa church, pumipili siya gano'n. Sabi ko, ano yung tsura ng babae? May isipan ko, Pastor, may isip mo, may chabi. Oh, Pastor, naka-white na t-shirt. Oh, naka-shoot. Oh, naka-chinelas. Yan na yung bigyan, nag-gancho na kami niya. And sometimes, not sometimes, but many times, maraming pangailangan ang mga kapatid sa church na gusto talaga ng pastor na tulungan to the point na siya mismo ay nagkakapatang-patangan. Meron tayo mga pastor na pwede lang niya pupupin ang lahat ng may sakit sa kanyang bahay natin niya. Pag meron nagka-problema, agad na rin siya tumutulong. Kaya ang problema, walang siya na yun ang kailangan ng tulong. The point is, mga kapatid, if you have this kind of guilt that you didn't do enough to help someone, ito ang isipin mo. Hindi ka Diyos. Yung tinuro sa akin yung Pastor Tito, bigla ng kapayapaan. Talagang, tingnan mo, kahit mo na ang pera, kahit ka si Bill Gates, you cannot help the whole world. You cannot help everyone in the world because you're not only Bill Gates. Hindi ba? Even the oil magnates in the Middle East, in the Arab world, kahit napakayaman na, they cannot help everyone in the world because they are not God. We are not God. So, ang ano dito, alam mo yung position mo. Remember, the Creator created relationship. God is the Creator, we are the created. So, yung position natin, created na tayo. We are not the Creator. Even the Creator, but of course, ang ating Panginoon, natin tutulungan niya. In many different ways. Meron din tulungan si Lord. Na-stroke. Yun ang sasabing, merong tao binibigyan ni Lord ng stroke. Na-stroke. Tumigil sa bisyo. Kasi na-stroke na yun. Tinulungan ni Lord. Di ba? Of course, the Lord is always on hand with what's going on in the world, with every one of us and with every little creature that He created. Even yung buhok natin, bilang na bilang niya. That's why I'm sure God is doing all that He can do according to His will para sa lahat. Si Lord, kaya gawin yun, pero tayo hindi natin kaya nang gawin yun. At ako yung tinuwaran niya kung mga kapatid sa aking experience, yung message nangyari, I'm sure nangyari sa lahat ng mga pastor. Maski sa inyo, especially those of you who know the Lord, who accept the Lord as your Lord and Savior, your tendency mo is to help everyone, pero hindi mo siya magawa, marirealize mo,
lahat tayo tulungan sa lahat na pangangailangan natin. So, don't feel bad about yourself. Stop carrying this guilt. But instead, give the burden to God. Ano, hindi ko na ito kaya. Ikaw na ang bahala. And many times, nakikita ko ang pagkakot ng Panginoon, mas maganda pa yung ginagawa niya sa tao kaysa kaya kung itulong o kaya natin itulong. Yung may pa, palapakan natin si Lord. The best na natin si Lord. So if you have this kind of gift, alisin mo ito. Sometimes it goes to affect our spiritual life. Pangalawang klase niya yung you pray for a sick person, but the sick person dies. Sino rin ba nakaranas mo? Sa Manilis, meron tayo kapatid na ganyan. Binibiro namin, kung ikaw saan mag-alit sa Lord. Ba't mo sister na ito pinamalalaan mo na mamatay? Pakdo na yata. Minsan out of our sister, meron may sakit doon. Gusto niya nang kumalo. Baka gusto mong puntahan, nakakita lang siya kasi tatlong beses na siyang nakakita. Sister, pag-pray mo yung aking kapag-anak mga sa buhay kasi hirap na siya. So, anong gagawin mo tao? Hilingin ang kagalingan at kung hindi nagagaling, Panginoon, sana huwag na siya mahirapan. So, after a day or a few hours, pumatay na yung tao. Parang feeling yung ating sister na yan, ano siya, malas. Diba? Meron may problema, hindi na sagot yung problema. Lumalang pa yung problema. Bakit nag-pray naman ako? Remember again that you are not God. Hindi ikaw ang Diyos. At lalo na, pag nag-pray ka for healing. Sino dito ang nakaranas ng may pinag-pray ka gumaling? Pag kayo nahiya. Meron na, no? Pero pag pinag-pray mo, hindi mo galing, nararamdaman mo. Diba? Ang hirap. When I was first assigned to pray for healing, that was maybe a decade ago. Wala akong experience. Ang tanong mo na lang gano'n kasi, paano Lord kung hindi maling hindi mo natanong? Ano gano'n? There was one, ang minister na pangalan niya ay si Melba. Ano na si Melba? He's an American Indian. Matanda siya na Amerikano. In his experience, he already died. And then, meron siya na experience with the Lord, the Holy Spirit, and then nagkaroon siya ng He has this gift na nararamdaman niya yung tao kung may sakit. Pinag-ipray niya yung tao, nakapasin ako may sakit ka. Sabihin sa kanya, Sir, do you feel anything about your shoulders or any other body? Are you sick or what? Sabihin ko, I'm not sick. May I pray for you, sir? Okay, pray for me. Sabihin na, pray na. Wala na sa kanya na. Wala sa tuloy sa kanya lecture. Nagkatapos ng lecture niya, lumapit yung mama na pinag-pray niya na wala naman daw sakit. Sabi niya, Pastor, something happened to me when you pray over. Yung paano tumuwid. Yung pala yung paano yung word. So tumuwid yung paano. So that's good. But this time, meron siyang challenge when he was in Mexico. Ang sabi niya, dali na lang, may pala na sakit. Sabi na, naniwala ako sa kasi na mga pagkating. Hindi ko niintindi sabihin ng tao, basta importante sa akin yung sinasabi ng Panginoon. Sabi, hinaan niya. Di habang nag-pipit siya, nag-pray siya. May dumating na kabalot sa ulo. Patay. Sabi niya, patay. Kung talagang sabi niya, gusto mo na bumama sa States. He has never experienced that before. And so, anong gagawin mo? Nasa States ka, dinala yung patay dito. Kaya ka madala yung patay dito. Pag-pray ka naman buhay. Hindi pinag-pray niya. Walang nangyari. Walang nangyari. Tuloy siya sa kanyang crusade. Tuloy siya. Tapos habang magkakat na sila, biglang nagkakaroon yung mga tao sa States. Basta nabuhay yung patay. Pero, bago pa na mangyari yun, guilty siya kasi patay eh. Hindi niya nabuhay. Nangyayari sa atin niya. Huwag na buhay o patay o sakit. Meron na walang pera. Kasi pag-pray mo wala pera, pag-pray mo wala pera. Pinag-pray mo. Di ba takot ka kung sila siya na nalabasan? Dahil ba hindi mo sila ka-pera? Mapapahiya ka? O mapapahiya si Lord? Di ba? Nangyayari sa atin yun. Nagkakaroon tayo ng guilt na
this affects our ministry in some ways. Yung iba, tumitigil kasi ayaw na nila magpahiya. Pangatlo, not being able to change a person despite all your efforts and sacrifices. Sino rin ang mga leader? Kasang kamay. Naranasan mo na magkaroon ng disciple na hindi nagbago. Di ba pagka pahiya ka? Pero kami ganun dinala sa amin sa church, anak na siya sa mga taga-church na leaders. So, sila magkasama ng sila. Yung lalaki, hindi siya born again. Hindi sa kanilang mag-away, hidden argument din siya sa amin. Pinag-pray namin yung bakit. Pero wala nang nangyari. Ano mo sabi ng kasama? Nasira ang pastor niyo, no? Dahil nasabi ko sa inyo, masisira niya sa asawa ko. How do you feel about that? Kung alam mo, kung hindi mo alam na hindi ka Diyos, masasaktan ka, mapapahiya. Nung ako ay nakakaranas ng mga nakakaintindi ng mga naghihiling ganyan. Pag hindi gumaling sa kayo ng Christian, di ba? Will be Lord yan. Ang galing mo pala sa mga Kristiyano. Pag may pray, pag hindi gumaling, will be Lord. Di ba pag gumaling, will pa rin Lord? Huwag na punano. Totoo naman Will talaga ni Lord. Ano ibig sabihin? Parang sinabi na, Brad, hindi ako Diyos. Ang Diyos ang ating Diyos. So whatever my God wishes will happen. So, nagpipray na ako ng healing, pero hindi ako napagaling, di ba? It's important that we understand that. I appreciate this person si Melba. Meron siya matatayo sa pinapagpray niya, hindi gumagaling. Lumalala ako. Pero hindi niya inindihan. Ayaw niya doon di ba? Which is true. Alam natin, kung tayo nababasa ng Bible, kung ikaw ay siya na, alam ko na yun. So, ito yung guilt na madalas meron tayo. Sabi nga kasi born again, mababait na tao. Tama mo ba? Kaya, sino mabait na sa kamay? Samahan niyo naman ako. Kapag nag-iisa Well, by comparison, many people of other believes na siya talaga ang born again Christian. Ang better people than others. Kaya, pag tayo ay gumawa ng kasalanan, big deal sa kanila. Dahil may respeto sila sa atin, mababait tayo. Pero pag nagkasala yung kapwa na kasama sa pananampalataya, okay lang yan, yung pinagbabawal sa akin yan Hindi nila tinutuligsa. Pero tayo, tinutuligsa nila. So it's important na malaman natin yan. Again, we are talaga. Huwag natin buhatin ang mundo. Especially, sino yung mga cell leaders dito? Taas ang kamay. Mga cell leaders. Taas ang kamay. Mga cell leaders yan. Kung kayo natatakbuhan mga member ninyo, pinagtatakbuhan kayo, huwag kayo mapikon. Kasi hindi kayo Diyos. Walang naging cell leader na hindi pa natakbuhan. Hindi ba rito minimitis? Dati naman pa. Ngayon, cell leader ka rin. Marami kong ganyan. Maging cell leader sila, natakbuhan sila. Ganyan din kasi ako noon Diba? Kaya if I were you, kung sinilipin mo na cell members, huwag yung tatakbuhan yung cell leader nyo, tatakbuhan. Kasi kung magkaroon kayo ng mga cell members, matitipinin kayo ni Lord. At masasaktan kayo ng laptop. Dati yan, sabi nila, Pastor, umiinom sila. Hindi yan ako ginawa ni Lord para maging cell leader. Pinagtatakbuhan ko ng cell member Tayo ng cell, tatlong cell. Biglang mga wala ng tatlong cell groups. Tayo na naman. Pero better na nangyari na hindi natin kasalanan yun. Especially kung ikaw ay senator na masipag yung talagang ginaanan mo yung sarili mo para masyadong lang, don't be too hard on yourself kapag nangyayari ito kasi hindi ikaw ang Diyos. You can't do everything for everybody. Then meron lang kasi feel na medyo may lang paliwanag pero pag-usapan din natin ngayon. And you guilt that you are better than someone else. Ano nangyayari? Pastor, actually, may apang ba ako? Hindi gano'n. Di ba na, ako lang kung hindi lang natin sa palubi. Of course, you're better off. Kaya sa pulubi, maaaring ko meron
maganda ang kalalagayan mo sa Kanya. Ito yung madalas na maranasan ng mga combat veterans. Halimbawa, isang tropa nyo, bravo ka rin. Pumunta kayo sa Mindanao, sa Masapato, ikaw lang natira. Marami nag-aaral ng trauma. They feel guilty. Bakit naman kasi ako nabuhay? Sana namatay na rin lang ako kasi dahil ng body ko, namatay sila. Yan yung iniisip ko na parang mali na palangan ako mabuhay. Nangyayari dito, nalalaman rin na contest yung tawag na survival guilt. Ito ay nangyayari sa mga tao na nawawala ng mga mahal sa buhay sa mga disasters. For example, si Pastor Gani, si Pastor Alan Kager, sabihin ko sila sa pulang kailangan tayo yung undoy noon. Kaya po anong undoy yun o ba? Pero isa tayo yung doon, he is a law student, si Manila. Eh dahil yung isang barangay, nagmata na ako ng matakpan ng muntik. Hindi na hinumay po yung isang barangay, wala na. Wala nang muntik na para mapaya pa talaga. Kung saan sila natakpan ng muntik, tulungin na lang ng lilingan. Siya na kumalik sa Tingol, wala nang pamilya niya, nag-iisa na lang siya. I met him. Ang hirap ng pagkakamdam niya. Parang dapat mabuhay. Samantalang na ang pamilya ay patay. Guilty ka kasi pinahal ka. Parang nakakatawa isipin, pinahal ka na, guilty ka pa. Marami pong ganoon. Guilty ka dahil mas maparang ka sa kapatid mo. Dahil yung kapatid mo, ginagawa sa pagkakas, maganda ang buhay mo. Ang problema, hindi mo rin matulungan ng kapatid mo. Kasi nga, pag tinulungan mo, gagamitin na niya sa masama yung tulungan mo. And you feel so guilty. Sana, hindi ganon ang sitwasyon. Di ba? Gusto mo na sana hindi mo sila nalampasan sa pamumuhay. Ito yung mga context na gusto mo na bigay yung bakit ang lupa sa isang tao kasi parang dadalang niya dahil ikaw ay mas pinalag kesa sa isang tao. Pangalan ng daily reading ay this involves our ministries, this involves our church, ay guilt that you're not able to deliver. For example, not able to win souls. Ano natin ito? Ang sakit na lalo na kung pinagahanapan ka. Of course, sino naghahanap din sa'yo. Tapos everyone around you is winning souls left and right. Tapos ikaw left and right zero ka. Di ba? Nagkakaroon na ng guilty feeling. Ano ba? Unable to put up your own cellphone. Pitong taon na wala na akong cellphone. Meron pa rin yung nangyari na sa inyo. Sa Manila mismo nangyari na yan. Andiyan po si Sister Cherry, yung lagi kasama ni Sister Cherry. Story po kasi niya, ako nagkikwento sa inyo kasi makapahit siya rito kung makaparin. Nilagay namin siya sa aming well, sa 12 ni Sister Gay, because we see potential in her. But, nung nilagay namin siya sa G12 ni Pastora, doon na siya nagsimula mawala sa church. Kaya kinanong na namin, huwag mong ilalagay sa 12 mo yung bago hanggang maaari. Kasi bago rin yung church namin, so wala kami choice. Puro bago mga tao. So, the new believers, sino ang meron ng potential? So, you pick them and place them in your blood. Pag ginawa niya, nagtago siya, hindi na siya sa church, pag tinatawagan namin, pinapatay mo yung cellphone niya. Kasi wala siyang mawin na soul, wala siyang mabuksan na cellphone. It's been, mga 2 years na sa church, wala akong nangyari sa G12 leader. So sabi niya, tago lang siya. Then hindi siya ng problema ni Lord, bumalik siya sa church. Nung nagtiwala na siya sa Panginoon, pati yung trabaho niya, iniwanan niya na,
Kasi mas nagkakapera sila mag-asawa pag wala siyang trabaho. Kasi siya rin yung tao na gusto tulungan ng buong barangay. Pag may pera, tutulungan niya. Pag may kumain na, sister, inutang mo ako. Inutang mo ako, kami-kami na. Until dumating yung time sa buhay niya, ay hindi siya makauwi ng bahay. Pag may namahatig sa inyo, ito ang gawin niyo. Magandang din ito. Mga kapatid. Alam niyo, sa natutulog si Sister Jerry sa emergency room. Kasi wala pa papaalis nito eh. Diba sa emergency room? Pag nasisira niya ng bahay, aalis na siya. Pero legal na mag-stay ka, she can't even come home. She can't even cook food for his husband. Yung motorsiklo ng asawa niya, Sister Jerry, pwede ba sabihin niya? Pwede naman sa iyo. Isang araw, nawala, binenta niya na. Dahil ang dami niyang tinutulungan sa puta na siya ang nananagot, inigero niya sa bahay, hindi na siya makapagpakita until she trusted the Lord. And you know what happened? When she trusted the Lord, ano nangyari? Nakasalubong niya yung may utang sa kanya. Ang ginawa niya, yung pray na lang siya sa sitwasyon niya, wala na siyang pera, wala na siyang puta, wala na siyang ibenta. Kami-kami lang ang utang niya. Nag-pray sa Lord at tulungan siya. At yung one day, isa sa mga pinagkakapatayan na minumura siya ng gusto, nakasalubong niya sa kanya, nasabi sa kanya, Jerry, kalimutan mo na yung utang sa akin. Wala pa ka natin sila. Dahil sa iyo sa iyo, Sister Jerry na sila. Kasi siya na nag-pray pa lang yung nag-pray Sister Jerry na sa iyo. Kasi, nangyari doon, dahil ayaw niya na mag-serve dahil sa guilty siya, kung kasama ko sa leadership, serve na ako, wala pa. So, nangyari, wala sa church. Because of that, guilty feeling. Pangatlo, not being able to complete your wealth. Ito, usually concerning pastors, di ba? Hindi mo lang pag gagawin mo jacket para mabuhay yung wealth mo. Di ba? Ano nasabihin siya ng jacket mo? Pag hindi mo mabuhay yung wealth mo, mahina ka na asa. Pag mo nang ituloy yung pastor mo, di ba? Pag nakarinig ka pa ng salita na hindi maganda from other leaders, mahihirapan ka na. So ito yung mga tinatala natin inside the church. Pang-apat, not being able to meet the goals of your church kung ikaw ang pastor. Wala kaya ang pastor na narinig na ngayon na hindi nag-go sa goal ng church. Ang galing po namin magplano. Kung may 12 ka, yung 12 mo magkakaroon ng 53 this year, tapos yung mo may 3, panayang-buhay ka mo, dapat punong-puno na ang church nyo by mid-year, next year. Pero hindi yan yan. Ano yung one thing I learned about serving the Lord is that He is always the most. Naranasan na namin yung kasama yung atulog namin every night, 3 hours. We mentor our leaders. Ako nag-mentor ako sa Sister Gay ng 8 leaders in a week. 8 leaders in a week. Hindi namin yung sabay-sabay kasi hindi kaya. After a while, kumakaroon na ako, tatlong buwan ako, kaulang ako, hapon na yung preach. Mga tao nag-aalala na sa mga meron ng sakit sa lalamunan. Nagpatingin ko ako sa medical city. Nilagyan ko ng buhay yung tinignan ko ang lalamunan. Sabi, wrong use of voice. Yung aking voice box na binubuhan ng muscle in the wrong places. Kasi, mali ako gumamit ng tapos ko, salita ako ng salita. Nung sumunod yung mga leaders ko, si Edward, si Latenes, yung ginawa nila yun, kumahol-kahol na rin sila. Para sa mumilis ako lang ng church, pero it came to a point. Tatanong na doon, tama naman yung ginagawa namin. Yung vision yung ginagawa naman namin. Pero bakit hindi naman? And then, again, you'll realize that you are not God. Ano po, para sa kanila, ako, anin ako mga Manilays. Well, relatively, we're doing good, pero pag tinignan mo yung math ng Jingle Vision, eh marami na kami utang, pero
Lalo na ako bilang pastor. Kung iisipin ko yun, kung dadalhin ko yun, masisira ang lamang. So what do we do? Ang ginagawa namin, patuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Pray, pray, win souls. Do whatever you can. And then, let God do the rest. And so this guilt feeling is not like works. So dapat natin alisin. Bakit natin ito kailangan gibayin ito mga guilt feelings na ito? Why do we have to break down the wall of guilt? As sabi sa Ephesians 2:14, which is the theme of this conference, as sabi niya, here is our peace. He has made the two groups one and destroyed the barrier, the dividing wall of war. Just like the dividing wall of war, the wall of guilt is also a dividing wall. It makes us prone to the devil's conquest. Ano mo natin strategy ng away? Divide and conquer. Sometimes, mga tao mismo, hindi ko kailangan sabihin na maalis na because of the guilty feeling. Katulad din ng ibang the wall of guilt can cause Christians in the church to war against one another. Nangyayari po yan. Kaya dapat ibayin natin itong wall na ito. Thirdly, the wall of guilt, just like the wall of war, breaks relationship. Nakakasira ito ng relationship. Hindi naman natin sinasabi na sabi na sa mga tao, huwag na sila mag-multiply, huwag na sila mag-win, huwag na sila mag-disciple. No, we're not saying that. Keep on doing what you should do. But just remember again, there is a wall na kailangan natin ibahin dahil ito ay sumisira sa atin. Sumisira ito sa ating unity. Number 4, the wall of guilt will make a person leave the church. Alam niyo kung mayroong unang alis dapat sa pastor sa church. For example, speaking of myself, dapat ako unang umalis sa church. Dahil malaki utang ko Lord kung titignan pa yung map ng Chitwell Vision. Walang exponential growth na nangyayari. I should leave the church. Pero alam ko na hindi ganoon ang kalooban ng Panginoon. So, we are trying our best to keep the church intact. Hindi lamang ang Christ Church panahon, Christ Church. Marami nangyayari sa mga church na yun na kakaroon ng pinawalan ko na silang tinitigil. Hindi ko maintindihan kung bakit doon. Ang tao nyo na bakit mo sila tinigil? Ano ba problema mo, Lord? This is your vision, bakit tumigil? Ay, ayaw na yun din. Hindi mo ba? Meron siya reason. Alam niya yung future eh. Alam niya ang isip natin, alam niya yung puso natin. Who knows? God may be just trying us, testing us. Diba? Or saving us from self-destruction. Kaya itong wall, kailangan natin alisin.